Ilang kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan ang isinasangkot ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ito ang ikinanta ni Alcantara sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa anomalya sa flood control projects. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Ako po ay humihingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Matapos ang ilang pagdinig, binasag na ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang kanyang katahimikan at ikinanta ang mga umano'y dawit sa anomalya sa flood control projects. Malalaking pangalan ang kanyang idinawit sa kontrobersiya. Kabilang narito sina Congressman Zaldico, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon-Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Pero tila pinakamatindi ang mga pinakawalan niya na akusasyon kay Ko. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Paglalahad pa ni Alcantara, ipinapasok daw ni Ko ang mga proyekto sa 3 paraan sa pamamagitan ng National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee at sa unprogrammed allocations. At sa bawat proyekto, Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Noong taong 2023 hanggang 2025, ay tumaas ng porsyento ng 25%. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. sa pagdawit naman niya kay Senador Joel Villanueva, Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. lumutang din ang pangalan nina Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Undersecretary Bernardo. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 million. 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo. Minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25, naging 30 ang
naging proponent doon po sa 3 project na Hinggil naman kay dating Congresswoman Mitch Kahayon-Uy at COA Commissioner Lipana, unang taong 2022 nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo. si Villanueva tumayo sa plenaryo para palagan ang mga aligasyon. Let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Si Senador Jinggoy Estrada naman kinumpronta si Senador Kiko Pangilinan matapos ang mga binitawang pahayag nito sa pagdinig. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga pero na-absuelto. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Sa isang pahayag, pinabulaanan naman ni dating Senador Bong Revilla ang mga akusasyon laban sa kanya. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.